Pod Network Entertainment. Kuya Kim, ano ba talaga? Welcome sa isa na namang episode ng Ano Ba Talaga with Kuya Kim. This podcast is brought to you by the Pod Network and Spotify Asia. Dito sa podcast na to, we talk about anything under the sun. Kahit ano pwedeng pag-usapan dito. Basta pagkatapos mo manood dito, dapat natuto ka o na-inspire ka. Itong guest natin ngayong araw na to, marami tayong matututunan dito at may inspire tayo sa buhay nito. I'm very close to him kasi ninong ako nung siya'y kinasal. But I always admire this person. He's an icon. He's a person that so many people look up to. He's inspired so many, including myself. Walang iba, kundi ang icon ng pagtakbo sa Pilipinas. Coach Rio de la Cruz, a.k.a. Ron Rio. Hello, Ninong. Kumusta po? Ganda ba yung intro ko sa'yo? Maganda. Yes, thank you so much. Rio, sabi ko nga you're an icon. You're a running icon. Ikwento mo, paano ka nagsimula tumakbo? Okay, so back in elementary. Grade 5, grade 6. So, dahil dun sa lugar namin, dito sa Industrial Valley, dyan ako unang tumira galing sa Bicol. Nung nag-migrate sa Manila. Nung time na yon, parang exposed ako sa larong Pinoy. Yung laro namin, yung agawan base. Sipa. Yung mga piko. Kasi importante din pala yun dahil... Patintero. Oo, patintero dahil yung one leg, no? And then, meron kaming isang special laro doon lang sa amin na invento. Yung kalapate, dadalhin siya sa Cubao. Dalawang pair yun. Or minsan pwedeng 3 or 4. Papakawalan. Tapos kung sino yung... Abangan mo. Ako yung runner Abangan mo siya doon sa bahay. Sino unang babalik? Babalik, kukunin mo siya, tapos tatakbo ka. So, ang strategy ko nun, since sanay na... Nakapaa. Yung tsinelas ko, isusuot ko yun dito sa siko ko. Ayun. Di ba? So, pagkuha mo ng kalapati, takbo! Tapos kung sino yung mauna, dun ka. Then, nagkataon na dun sa school namin, yung teacher namin sa PE, na nag-invite siya kung sino yung gustong mag-try out sa varsity. Hindi ako natanggap kasi medyo maliit pa yung height ko nun. And then napili niya yung mga classmates ko na mas matangkad sa akin. So pumunta lang ako para suportahan yung kaibigan ko. Pero hindi siya pumunta. So sabi ko, sir, pwede bang ako na lang? So nag-try out ako, long jump at saka sprint. Hindi pa pala running ano pa lang, track, okay. Long jump at saka sprint. Yes, okay. Kasi nag-start ako as a sprinter. Saka high jumper and then long jump. And then na-realize ko na parang, na-enjoy ko to Tapos, since galing kami sa hirap, nakikita ko yung kapag nagko-compete kami yung mga ibang seniors na nag-aaral sa ibang university. Sabi ko, gusto ko ding maging ganyan. Kasi alam ko na hindi ako masusuportahan ng pamilya ko since separated yung parents ko and then yung father ko, karpentero. And then yung mother ko, hindi kami magkakilala pa nung ano na yun. I mean, wala pang support na nakukuha. So sabi ko, parang okay to na stepping stone. Maliban doon, nagustuhan ko din talaga siya. So habang tumatakbo ako, minsan nangangarap ka na nasa Olympics ka tumatakbo. Diba? So parang yun yung nag-motivate, nag-inspire sa akin na ituloy siya. Pero syempre, maraming struggles. Anong taon to, Rio? 95, 96. Ano ka nun? 20s? O teenager? Teenager ka nun? Grade 5, grade 6. Grade 6, okay. Oo. Mga 15 anyos. Mga ganun, oo. So yun, na-enjoy ko siya. Pero maraming struggles, Ninong. Kasi syempre galing kami sa hirap. So isang kahig, isang tuka. So yung tatay ko naman hindi naman consistent yung work niya. Parang kung meron lang available na ikakarpentero, dun lang siya may trabaho. So, naghanap ako ng parang, ano ba yung pwede kong matulong sa sarili ko. So, nasubukan kong magtabas ng mga damo sa kapitbahay. Kasi yung lugar namin, Industrial Valley, tapos yung katabi niya, Cinco Hermanos, or yung mga
may magagandang subdivision. Pero maraming talahib sa labas. Yung bahay nila, pumapasok kami sa subdivision. Tapos kumakatok kami, tapos tatanungin namin, "Sir, gusto niyo po bang ikat namin yung garden niyo?" Oo, yan, ganyan. So babayaran ka niya or bibigyan ka ng pagkain. Yun yung isa. Tapos after classes namin, meron tong parang bibingka. So ipapatinda sa amin siya. Tapos meron kaming siyempre merong kita. Pero minsan dahil nagugutom ka, kinakain mo na. Parang 25 cents yung isang square, isang square maliliit eh. Ito yung bibingkang malagkit, no? Hindi yung bibingkang bilog. Yes, oo. So ikakat-kat mo siya. Kasi maraming naglalaro sa street eh, yung text, yung mga ganyan. Yun yung mga namin, mga client. Customer. Oo, customer. Tapos nasubukan ko rin na yung kakatok ka sa kapitbahay kung gusto nila magpatapon ng basura para may extra income ako. And then yung sa barangay namin, meron siyang yung main street, meron siyang kanal sa gitna. So lagi siyang babarahan dahil siyempre pag umulan, yung mga putek, ganyan. So every time, kinukuha yung putek. Yung burak. Tapos nilalagay yun sa isang tabi. So happy kami noon kasi kakalkalin namin yun dahil may mga pera na nahuhulog. Naiiwan doon. Kasi di ba yung tri-bike? Yung tricycle? Hindi, yung pedal. Pedal, Oo. So minsan, pag magbabayad, nahuhulog. So pumupunta dun sa kanal. Yung sidecar. Yung sidecar. So yun yung inaantay namin. Kasi nakakuha kami ng pera dun eh. Antindi. Oo. Tapos meron pang isa, nung medyo nasa high school na ako, merong isang, meron yung Patafa Weekly Relay. Yung mga ganyan. So, Patafa meaning Philippine Track and Field Association. Yes, oo. Under Gotengkok pa to. Yes, oo. So, meron akong nakuhang supplier na taga Marikina na nagpo-produce ng tsinelas. Okay. So sabi ko, pwede ba akong businessin yan? So wala pang puhunan. So hiramin ko muna. So ibibenta ko siya dun Consignment? Oo, parang ganyan. So pupunta ako dito sa competition, mga athlete, i-offer ko, utang din. Pero at least, nababayaran naman. So habang nagko-compete ako, nagtitinda ako ng tsinelas. So at least meron akong, income kahit papaano. Pero more than anything, yun talaga, yung buhay namin, yun yung naging motivation, inspiration ko na parang every time na nakikita ko yung kalagayan namin, parang number one, ayokong ma-experience to ng family ko. Pangalawa, ano ba yung pwede kong gawin para ma-improve ko yung buhay ko? And of course, siyempre matulungan natin yung buong natin, na maputol yung kahirapan. Diba? So, pang-apat, siyempre, number one, para makaahon ako, gusto ko makatapos ng pag-aaral. Kaya lang, wala nga kaming pambayad. So, kaya nakita ko yung running as a stepping stone na pwede kong maging paraan para makakuha ko ng scholarship. So, true enough, nakakuha naman ako ng Pero nag-start ako as talaga, sprinter. And then, grade 6 ako, overage na ako sa palarong pambansa. So, hindi ako makakalaro. So, ang ginawa ng coach ko, since wala akong laban sa mga high school dahil mas matatangkad sila at mas mabibilis. So, ang ginawa niya, transfer niya ako sa long distance, 5 kilometer. Ang 5 kilometers? 5,000 meter. Okay, long distance na Oo, so 12 and a half round sa track oval. So sabi niya, ito na lang muna yung gawin mo. Kasi para hindi ka ma-stop. Kasi pag mag-stop ako, syempre, tatama din na ako niyang mag-training. So yun yung pinokus niya sa akin, yung 5,000 meter. And then nag-compete ako, elementary, pero high school dahil overage ako. Di ko alam kung paano namin nagawa yun na naalaw ako na mag-compete sa high school. Pero hanggang NCR lang kasi syempre iba pa yung iba pa yung competition nun pagdating nung time na yun. So yung NCR meet yung buong Metro Manila nagko-compete ng mga eskwelahan. So doon tas na-realize ko na parang may talent ka pala. May potential. Tapos yun nakita ako nung coach na nung high school sa Quirino High School. Pero parang varsity pero wala ka namang nakukuha doon dahil public school din yon. So nag-train ako everyday pero yung sacrifice din kasi yung social life nawala Kasi gigising ka na madaling araw. So tutulog ka na maaga. Medyo competitive din naman ako. Hindi naman sobrang talino pero gusto ko nasa section 1 ako. Of course. Oo, di ba? So kasi parang bibihira yung sa time namin na section 1 ka tapos athlete ka. Atleta ka. Kadalasan ng atleta hindi masyadong matalino Row 4.
Pero ito, Section 1 ka. Oo, gusto ko Section Row 1 ako. Gusto ko Section 1. Medyo laban tayo dyan. So bata ka pa lang talagang very competitive ka na, tsaka very achiever ka na talaga. Kailan mo nalaman na meron ka palang talent sa pagtakbo? So nung high school, medyo nananalo-nalo na ako. So, kasi ito yung panahon ni President Erap na merong conflict sa Mindanao. So dapat magpapalarong pambansa ako nung time na yun. Kasi nanalo na ako sa ang National palarong Open. pambansa noon sa Mindanao dapat? Sa Mindanao, oo. So na-cancel siya. So hindi ako nakapalaro nung elementary ako. Pero yung time ko, medyo competitive na siya. And then, bago pa ako mag-college, nagtitrain na ako ng sarili ko. Tapos, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapunta ng Baguio bago ako pumasok ng college. So, nag-train ako doon. So, naghanda ako. So, nung nag-college na ako, medyo competitive na. So, na-recruit ako sa UP nung si Coach Jay, no? Medyo potential kasi parang ako yung nagme-medal doon sa team namin. Sa UP? Oo. So, UP varsity ka na nun? Oo. Nag-rookie of the year ako. Okay. Tapos, after a year, nag-set ako ng record sa 5,000. 1,500 and then later on 10,000 meter. Ano ang record mo sa 1,500? Nung time na yun, 4 minutes and 4 seconds. Wow. Tapos sa 10K, 33:19. 33:19? Oo. 5K time ng marami yan. Oo. So, ang pace mo niya nasa mga 2 something. wala Sub naman, 3. mga 3 siguro, mga ganun. Oo. So yun, na-invite din sa national team, kaya lang hindi ko siya na-ituloy. Siyempre, gusto ko yung ginagawa, kaya lang yung training nung time na yun nasa Baguio. Bumalik ako dun sa goal ko, ano ba yung gusto kong priority. So gusto ko makatapos ng pag-aaral, kaya bumalik ako. Pero yun, Ninong, yung siguro sa mga manunood natin, lalo na sa mga kabataan, no, yung mga nasa college ngayon or high school, ma-share ko lang sa kanila yung sacrifice na ginawa during that time. Kasi syempre, yung nga sabi ko, yung social life medyo nawala. So ang ginawa ko, dahil gusto kong matuto So, ang ginagawa ko, nag-adjust ako. So, matutulog ako dapat 8 p.m., latest 9 p.m. Tapos gigising ako ng before 3 a.m. Kasi sa Marikina, yung sports center, sobrang daming nag-training, nag-jogging. So, by 5 a.m., hindi ka na makatakbo ng maayos. Kasi puno na yung lane. So, ako, kailangan matapos ako before mag-5. Nako. So, kaya dapat before 3, dapat nag-start na ako So, wina-warm up ko na siya. Kasi ang gusto ko, pagkatapos ko mag-training, uwi ako, kain ako, tapos kahit tulog ako at least 30 minutes to 1 hour, para pagpasok ko, hindi ako antukin. Sariwa ka pa. Oo, kasi di ba pag galing ka ng training, antukin ka So, siyempre, pag nagtuturo yung prof mo, wala kang matututunan. Kasi gusto mo pa namang section 1. Oo, di ba? Row 1. Oo. So, yun yung naging, yung medyo sa tingin ko, nahirapan ako sa time na yun. Pero, hindi ko pinagsisisihan kasi dito na build yung discipline ko at saka yung time management kung nasaan ako ngayon. Yung sacrifice na yun na, effective pala kapag nakafocus ka sa isang bagay na gusto mong magawa. Ang Run Rio ang pinaka-importante at ang pinaka-sosyal at ang pinaka-magaling na race organizer sa bansa since it started. Pag tumakbo ka sa Run Rio, alam mo na maganda yung karera, magandang hydration, magandang medal, magandang giveaway, at may gloss. Kailan nagsimula ang Run Rio? So, ito po back in 2007. Iba pa po yung pangalan niya. Entrainer pa yung pangalan. Kasi, Entrainer? Oo, ang ibig sabihin po ng entrainer is I think parang French siya na stopwatch. Entrainer? Oo, yan. Entrainer. And then, nag-start ako kasi meron akong parang gusto kong ma-improve yung running. Kasi during that time, hindi naman ganun kadami yung races. Ilan lang? Siguro once a month? Oo, siguro sa isang taon, nakakatatlong races lang kami. Oo. Diba? And then, kapag may national team pa. Ano lang yan? Milo, Yakult? Oo. At, 3 lang yan. Oo. So, kung nandyan yung national team, wala kaming posisyon. So, pero pag wala sila, yan, medyo nagpe-place tayo. Nung siyempre tumatakbo ako and then time na yun, meron ding ibang experience na naglaro sa ibang bansa. So nakakuha ako ng idea na paano ko ma-improve yung running sa Philippines. Kasi during that time, Ninong, pag tumakbo ka, walang timing chips. Ang gamit lang namin, straw. Straw, tama. So pag sa U-turn, bibigyan ka ng straw and then manual yung timing. Tama. Di ba? Tapos yung road, hindi pa siya na-close. So, wala ring cones. So, tatakbo ka. Kasabay mo yung mga sasakyan.
Tapos pangatlo, yung hydration. Kasi nasa balde or sa drum, itatabo, tapos lalagay sa ano. So, yun yung tubig mo. Marami siguro na LBM dyan. Wala, malalakas yung tiyan namin noong time na yun eh. So sabi ko, paano kayang pwede kong gawin? So siyempre nakatakbo ako ng New York Marathon. Yung mga ganyan. Because napaka-skilled mo, napadala ka na sa New York noon. At Pero nakaramdam ka na. Pero after na yon, meron akong mga sinalihan dito sa Southeast Asia na medyo hindi naman siya ganun ka standard ng ano. Pero mas better pa rin doon sa pag-organize ng mga na-experience ko na races dito. Nung tumakbo ka ng New York Marathon, isa na tong world major. Yes, so, yes. maganda na talaga. Oo, maganda na yon. So nung nag-start ako noon, sabi ko, pagka-graduate ko pala nung, nag-coach ako sa UP. Kasi siyempre gusto ko yung giving back. And yung talent, yung kinuha kong course is Bachelor of Physical Education. So yung work ko talaga is either teacher, professor, or trainer or coach. So nagko-coach na ako sa UP. And then at the same time, na pumasok ako sa Manila Water. But during that time, nag-training ako for managerial position nung time na yon. Pero nung time na yon, parang medyo hindi ako sanay kasi nakaupo ka, di ba? Tayo mobile gusto mo mobile. So nung time na yon, habang nag-aaral, nakakuha ko ng mga idea na paano ko gagawin yung first race ko, sino yung kukunin kong sponsor. Okay lang ba magbanggit ng ano? Oo naman, pwede. So, yung kumpare niyo po, si Exical Robles ng Santa Lucia. So, nung maliit pa ako, tumutulong yan kasi taga Marikina, Santolan yan. So, nagtitraining yan sa Sports Center. So, kapag may mga races ako or sa abroad, nagsusupport yan, tapos sumasama, nagjo-join din sila. So, nung mayroon akong idea, pero nasend ko lang, sabi ko, mayroon pa akong race na gagawin sa UP. Ito po yung race. Tapos, pwede ko po ba kayong kuning sponsor? Tapos nilagay ko siya sa sa damit. So, ang pangalan ng race is Santa Lucia, sponsored ng Santa Lucia, The Great UP Run. The Great UP Run? Oo, yan yung this coming August 24. So, yun yung pinaka-first ko, 1,800 participants yung nag-participate. Marami yun para sa UP. Actually, nung time na yun, mga siguro 500 successful na yung event. So, ito medyo malaki kasi ang ginawa ko nung, yung bib number, naghahanap ako ng supplier niyan So, kung may time na hindi ma-produce, pati ako nagsisil screen. Tapos yung ginawa namin, dahil wala ngang timing chips, nag-invento kami ng sarili namin. Alam yung barcode sa shopping mall or sa supermarket. So nagpa-print ako ng madaming barcode dito sa Caloocan. Sticker siya. Tapos sa UP, di ba mayroon dong printing ng Xerox or ganyan, mga ganyan. Doon sa Kasaa? Kasaa, oo. So meron dun yung acetate, yung transparent na kasing laki ng bond paper. So ginagawa ko, kinakat ko yun ng maliliit. So pag nakat ko yun, ididikit ko yung barcode. So may number yon, 'di ba? May barcode. So tas staple ko isa-isa sa bib number. Ang galing Tas ilalagay ko siya sa brown envelope, isa-isa. So na-set ko na siya. Tapos kapag yung damit, yung supplier ng damit, kaibigan ko. So nung time na yon, nanghiram ako ng motor para maka-transport ako. So yung kinukuha ko yung damit sa supplier ko, nilalagay ko sa harapan para dalhin. Tapos yung table, yung upuan, nasa likod ng motor, nakatali. Tapos pupunta ako sa isang fitness gym. Papaalam ako kung pwede akong maglagay ng table. Doon ka magbibenta? Doon ako magbibenta. Pop-up, oo. Tapos sa UP din, siyempre yung sa Akad Oval doon. So talagang in everyday ko yun. Tapos gumagawa ako ng sponsorship letter. Ako mismo nagdadala doon sa mga company sa mga company na makapag-provide ng mga products, mga ganyan. So yung style ko noon, nakakuha ko ng sponsor, nagbigay sa akin ng parang 100 pieces or 200 pieces na tsinelas. Auto shoes. Auto? Oo, sa Marikina din yan So, binigyan niya ako ng tsinelas. So, parang first 100 or 200, may mo akong tsinelas. So, yun yung inano ko. And then, yung kwento ko kanina yung barcode, so yung strategy niya, kung sino yung unang maka-cross ng finish line, kinukuha namin yung barcode. Ilalagay siya sa stick. So, ilalagay mo siya isa-isa. So, pag kukunin mo na yung record niya, i-scan mo siya isa-isa. Yung scanner? Yun na yung first, second, third, fourth, fifth mo. So, mayroon kang time. Diba? So, ganun yung inimbento mo lang yan. Ang galing, so, yun yung una naming ginawa para at least, mas
medyo mas professional ng konti. At saka mas high-tech. Para sa panahon na yun, nakasali ka ng karera na merong barcode. Social ang dating nun. Pero high-tech. pero nung yung sa setup, siguro ma-share ko lang din sa mga nanonood natin na pinagdaanan ko from pinakababa talaga. Yung nagse-set up ng start finish arc. Wala pang arco nun. Ano pa lang yun? Tela at kahoy. Tarpaulin. Tarpaulin. Sinasabit ko dun sa acacia tree sa UP. Tapos may barricade na. Nanghiram ako. Yung ninong ko din, si Mart Miranda. So, mayroon siyang sound system na siya din yung kinuha ko. Pero yung barricade na rent ko, ako yung naglalatag. Tapos yung sa hydration, so ako yung MC. Parang gun start, 1, 2, 3. Ikaw din ang MC. May motor ako So tatakbuhin ko, mumotorin ko papunta dun sa stations para ma-make sure na sigurado na mayroong tubig. Importante yung tubig Diyan nasisira ang karera Pagka kulang ang inumin, kulang ang hydration, nasisira ang image ng karera. So si Manila Water yung sponsor ko nung time hindi ka mabusan ng tubig doon. Ang lapit lang So pag cross na lang ng so bago mag-finish, kailangan makapunta ako sa finish line kasi ako din nga yung MC Yung mga elite runners, kakilala ko So ako yung first na parang bago pa silang dumating, na-announce ko na yung pangalan nila. Dahil kilala mo. At alam mo yung time hindi sa nila. timing. Hindi alam sa nila yung time nila. So parang, ito, sige ito, congratulations. Then awarding, ako din nag-award. So nung time na yun, isa pa lang yung race to. And then, actually umiyak ako sa race na yun Kasi yung chinelas na sinasabi ko sa'yo, parang na-misplace nung tao. Naku. Natakpan. So walang laman. Yung kalahati na pamigay ko, yung kalahati, wala. So, nagko-complain yung... Buti wala tao. pang Facebook nung panahon nun. Kundi, yari ka. Meron na. MySpace. So, nabash ka na? MySpace. MySpace. So, actually, umiyak talaga ako. Kasi, sobrang yung days, months na preparation ko for that, parang binigay ko lahat. Kasi, nung nakuha ko si Santa Lucia, nagbigay siya ng cash sponsorship sa akin. Nag-resign ako sa Manila Water after 1 week. Dalang feeling mo, ito na. Ito na Parang ito na yun. Magkano ang binigay na sponsorship? Kung hindi ako nagkakamali, between 200 to 300,000. Malaki yun. Malaki yun. Yun yung puhunan ko. Kaya talagang sobrang thankful ako kay Ninong Exy kasi siya talaga yung... At hanggang ngayon, talagang supportive pa rin sa'yo. Tumatakbo siya lagi sa UP. Nakikita ko. So yun yung amount na yun yung nakuha kong sponsor. Pero syempre, yung mga tao natin, nandyan pa. Actually, yung wife ko, nagtutulong na siya during that time din, yung kapatid ko. So, nung na-realize ko na maraming nagko-comments mga vlog pa yan diba? Parang binabasa ko yung comments nila. Merong positive, merong negative. Syempre, sama talaga ng loob ko, sakit yung mga negative na sinabi. Pero, ang maganda doon, kinuha ko yung mga negative. Tapos yung next race ko, in-improve ko. So, kaya doon nag-start yung Run Rio. Kasi maliban sa regular, di ba? Pag tumakbo ka, takbo, finish, uwi na. So, kami nag-start nung May show pagkatapos. May show, may event. Di ba? Parang hindi lang siya running. Kung hindi, event na talaga siya. Ang dating parang party Umattend ka ng party pagka Run Rio ang tinakbuhan. So, di ba kami nag-start nung mayroon pa concert, mayroon tayong ina-hire ng mga banda, tutugtog, or DJ. So, tayo nag-umpisa niyan. So, nung time na yon medyo yung market na sumasali, medyo may edad. So, nung ginawa natin yung event natin, medyo bumata ng konti yung mga nagpa-participate. Tama. So, marami tayong na-encourage or na-inspire na mga... When I started running kasi Rio, that was 2010 already So, ang 3 years na ang Run Rio noon, malaki na. At tandang-tanda ko pa, kung gusto mo ng magandang karera, Run Rio ang salihan mo. This was in 2010, no? Kailan, sa tingin mo, nagsimulan lumaki ang Run Rio? 2012. Pero 2010, nag-start na talagang nagbo-boom yung running. Kasi, yung first race namin, 1,800. Tapos, once a month. So, 12, siguro, mataas na yung 12 races, no? Nung 2010 hanggang 2012, nag-average kami ng 30 races. Wow! So, talagang boom na boom. Kasi from 1,000, nag-5,000 na kami ng races Tapos, naging part tayo ng takbo para sa... Kalikasan. Hindi, yung itong... Run for Pasig River. Kay Gina Lopez. So, nag-establish tayo ng ng Guinness World Book of Record. Naalala ko yun. Tumakbo ko noon Yes, oo. Tumakbo tayo hanggang Quezon Circle. Tapos, umiko tayo sa mga estero sa Manila. 2010. 2010. 10 yun Yeah. Diba? So, kaya nag-boom yung running nung time na yun. And then, siyempre doon nag-start din kasi yung ating Trilogy Run Asia. So, dahil nung time na yun, na kikita natin na nagbo-boom na yung running, ako bilang coach,
At saka bilang organizer, inisip ko kung paano ko siya masusustain. Kasi siyempre sasabihin iba, fad lang yan, parang ngayon lang yan. So nag-research ako, kung mapaalala nyo Ninong, yung time na yon sikat na sikat din yung badminton. Kasabay ng running. Di ba? Kasabay, di ba? Boom. Pero biglang nawala siya. Oo. So nag-research ako at saka, ano ba yung naging reason? Bakit? Nasira yung tuhod nila. Yun. Oo. Actually, isang reason yun, lumabas yun sa research ko na dahil education. Kasi di ba marami bibili ng racket, lalaro, tapos hard surface. Semento, walang preparation, walang warm up. So nasisira yung tuhod. Kaya medyo nagkaroon ng yung bumaba yung interest, di ba? Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. So kaya nung binuo ko yung trilogy, sabi ko paano ko ba tuturuan sila? Kasi nung time na nagbo-boom yung running, pag 5K runner ka, next month gusto mo na mag 42K eh. Kasi hindi nila alam. Tapos na-trauma. Pagkatapos ng 42K, ayoko na, pangit pala yung running na yan. Oo, kasi di ba nung time na yon sila Ninong Fernando. Fernando Sobel. Senator Pia. Narinig nyo. Ninong Fernando ang tawag ni kasi kumpare ko si Fernando Sobel dahil kay Rio de la Cruz. Diba? So di ba nagjo-join sila? Ninang Pia Cayetano. Nagjo-join sila ng New York Marathon nung time na yun eh. Tapos nakita ng mga tao na para busy tong mga tao na to. Pero nakakapag-join pa rin sila ng mga races na to. So na-inspire, na-motivate. Kung kaya nila, kaya ko rin. Yes, tas mga celebrities. Speaking of New York Marathon, let me interrupt you for a while. No? Ang pinakauna ko pong New York Marathon, ang kasama ko po si Rio de la Cruz. At tinakbo namin sabayan. And napakahirap pong kumuha ng slot para dyan sa New York Marathon. Ngunit, kung kaibigan mo si Rio de la Cruz, madali ang slot sa New York Marathon. Bakit? Because this guy is a VIP sa World Majors. Siya po ang pinakamalaking kliyente ng timing chip. Dahil sa dami ng mga kliyente, ng mga tumatakbo sa mga Run Rio races, ang timing chip ni Rio ang pinakamalaking supply na kinukuha dun sa supplier sa buong mundo. So si Rio de la Cruz, in any of the World Majors, naalala ko nasa VIP tent tayo, ang tingin sa'yo parang bossing talaga. Sabi ko, astig tong kasama ko si Rio de la Cruz. Ganon. Just to, para alam lang nila kung gaano kalaki itong taong kausap ko ngayon. Hindi naman po. Sa larangan ng pagtakbo. Ngunit napaka-humble. Rio, wala ka rin yabang sa katawan. Ibang klase ka. I know you so well. Anyway, tuloy natin yung kwento natin. So, I had to interrupt you. So, nung time na yon nagko-coach ako one-on-one. So, kino-coach ko rin po sila, di ba? Tapos may mga celebrity din na kino-coach. So, nakita nga nung mga participants natin na kung kaya nila, kaya ko din. And kung gusto ko silang makita, sasali sila sa races. Kaya ginawa ko yung trilogy para maturuan ko sila na kung paano mag-train properly and at the same time, paano mag-race properly. Kasi ano siya progressive. Tama. So parang from 5K to 32K to 42K. Kung maalala nyo, si Unilab ba yung naging sponsor natin? Ang major sponsor natin. Tinawag natin tong Run United Trilogy. Run United. Trilogy. Tama. So, yun yung medyo naging boom nung time na yun. Naglabas pa sila sariling gel nun eh. Oo. Tayo yung endorser nun. Yes. Tapos yung medal assemble siya. Parang puzzle. So parang first time natin yan nangyari. So tayo yung unang nakaisip. Nakatikim. So marami ng mga races ngayon na nabubuo na. Pati hindi lang yung running, ibang sports. Even the world majors ngayon, binubuo na yung mga medals eh. Pag natakbo mo na yung 7, meron kang malaking medal eh. Diba? So yun, dun nag-boom yung running. And then, syempre, yung interest nila talagang tumaas. Pero syempre, ayaw din natin magpaiwan. Kasi yung pinaka-principle namin is kapag masama yung experience ng runner sa race natin, hindi na siya babalik. Hindi babalik. Hindi babalik hindi lamang sa karera mo, kundi sa pagtakbo. Yes, oo. Matotrauma sa pagtakbo at dahil bad mouth running. Sabihin nila masama yan. Traumatic yan. Hindi na uulit yan. Yes, so tama po. Kaya, syempre, yung races,
hindi naman perfect eh. Medyo mahirap ma-perfect siya. Meron talagang mga bagay na hindi mo makontrol kahit ano yung preparation mo. But siguro sa mga race organizer na bago, yung suggestion ko lang is man up. Man up. Oo, di ba? Ninong, nakaalala nyo naman yan. Di ba? Mano-mano. Pag may naging problema, ako mismo yung... You apologize yourself. Oo, di ba? You Take responsibility. take responsibility kahit hindi mo naman siya... Ilang beses nakitang nag-take responsibility. Nakailang apology ka na rin. Nakita ko yan. So that's very important sa tingin mo. Yeah, at sa tingin ko po napaka-importante yun kasi nakukuha mo yung trust ng mga runners na ma-explain mo naman sa kanila kung anong nangyari. Pero masakit pa din kasi siyempre pinaghandaan mo tapos meron bagay na hindi mo makontrol. Balik tayo sa personal life mo, Rio. Ang asawa mo napakaganda, si Nicole. Once upon a time, ito alam ko dahil kinuwento mo sa akin to, yung asawa po ni Rio, half Swiss. Pagkaganda-ganda. She was a commercial model back when you were in college. At crush mo siya noon di ba? Tapos, kwento mo. Sige. Kwento mo. So, kasi maganda yung storya na yan. So, mayroong isang race, trail run sa Bulacan, Manalmon. Mount Manalmon. Oo. So, nag-race ako. Naligaw ako. Nagkataon na mayroon ding isang competition, climbing. So, rock climbing. Kasi rock climbing team national team yan si Nicole. Nagka-climb siya, oo. Ang pangalan ni Nicole ay Nicole Woodrich. Nicole de la Cruz na ngayon. Nicole Woodrich. Oo, social. Oh, from alta. from to Pinoy. Half Swiss. Anyway, tuloy mo. Yan. So, tumatakbo ako. Naligaw ako. So, nagtanong ako. Siya yung natanungan ko nung. Siya ang ganda nung tinanong mo. Mistisa. Hindi ko alam kung sinadya ko ba o nagkataon, di ba? So anyway, tinuro niya, doon yung... Siyempre, English. Hindi naman, Tagalog na. Kasi Tagalog din naman yung inano ko sa kanya, tinanong ko. So nakakuha ko yung route. Nanalo ako. Tapos after 1 week, sa UP, jeep, di ba? Nasa harapan ko. Sabi ko, siya yun. O di ba? Parang... Mistisa yun, ganda-ganda. Fit na fit. Oo, di ba? Enrollment yun Enrollment Sa UP kasi kahit mga social dyan, nagji-jeep Lahat ng tao dyan, sumasakay ng ikot jeep. Dahil mahirap ang parking dyan. Ikot or toki. Counterclockwise or clockwise. Toki. Hawak yung lubok. So, siyempre hindi ko pa siya kinausap. Siyempre nahiya tayo Tapos, na classmate ko din pala siya. Okay. So, siyempre, habang nagkakaroon ka ng pagtingin. Diba? Siyempre, di wala pa yung lakas ng loob. Siyempre, pag di siya nakatingin ka sa kanya. Pag titingin sa'yo, medyo iwas ka ng konti. So, naging kaibigan kami. Kasi pareho kaming varsity So, siya, taekwondo. At saka climbing. Climbing. Kaya black belt. Black belt? Third dan. Naku, tindi. Kaya hindi ko tinuturo. Actually, nagdaral na siya ngayon. Yari na ako bumibilis tumakbo nakikita ko pag tinuro natin ng baka mahabol na ako. Oo nga, ma-flying kick na. Abutan kang bigla. Pero mabuti ka namang asawa. You're such a good husband. Thank you. So yun, sa UP, nagkikita-kita kami. So, pero nung time na yun kasi meron siyang boyfriend, siyempre. Malamang mistiso rin ang boyfriend yan. Social din. So, nandyan siya sa UP. Siyempre, hanggang pagtingin ka na lang. Di ba? Hindi pwede. Pero nung time na yun, kasi nagtutulong siya sa mga races ko So, medyo mas nahuhulog yung mo. Pero, nung time na yon parang sa isip ko, parang ito yung dream girl mo. Di ba? So, parang, sa totoo lang. Girl siya nung college Kilala ng buong UP yan kasi maganda yung misis mo Tapos. Pero sa totoo naman, parang sa isip ko, parang ito yung dream girl ko. Parang, naging inspiration ko din siya. Kung bakit kung nasaan ako ngayon. Kasi syempre, gusto ko rin na if ever, di ba, na yung pinapangarap mo at pinagpipray mo, maging totoo, dapat ready din ako na mapuprovidean ko siya. Ako, galing. Di ba? So talaga nag-ipon ka? Oo, hindi. Naging yung event natin. Yung Run Rio mo, sumikat na at nakakaipon ka na ngayon. So, tapos. So, yun, pinagandaan natin. Pero medyo matagal pa. Nakagraduate na kami. Hindi kaming naging. Okay. Kasi, siyempre, mayroon siyang boyfriend. Tapos minsan, kapag wala naman na siyang boyfriend, ako naman yung may girlfriend. So, hindi nagtatapat. Okay. Pwede ko pangalanan yung mga dati mong girlfriend? Huwag na. Huwag na, baka di na ako makapasok sa bahay. Mga kaibigan natin sa running community. Yes. So,
Hindi, okay lang naman siguro kasi asawa naman na kami. Oo naman. Pwede na. Oo naman. Oo. So pero maganda nang maingat, baka ma-block ayan tayo Taekwondo Ninong. Basta ibang topic natin. Ayan. Okay. So ayun, hindi naging kayo kasi may boyfriend siya. Mali ang timing tapos. So meron pagkakataon na wala na rin siyang boyfriend, then free na din ako. So tinanong ko na lang din siya. Tinanong mo? Oo. Teka muna. Mayaman ka na nito. Sikat na Ran Rio na ito. Ran Rio na. Okay. Pag sinabing Ran Rio na, mayaman na pero siya. part din siya nun, no nga? Kasi ever since part siya eh. So, naging part siya nung team namin. Of course. Na hindi lang dahil Ran Rio na ako, nagustuhan niya ako. Diba? Basta kasama siya. Anyway, kasama siya. Paano mo tinanong? Sabi ko, ano ba yung nararamdaman mo? Siyempre, pag nakikita mo pero nung alam naman niya kasi na meron akong nafe-feel sa kanya before. Alam na niya. Oo, kasi nag-open din tayo. Kasi mayroon akong isang kaibigan. Alam mo yung, sorry pa, Bibo. Na parang, uy, gustong-gusto ka nito. Siyempre, nawala na yung yung diskarte mo, di ba? Pero alam ko, nung college pa lang kayo, parang nasabi mo kay Nicole noon na balang araw pakakasalan kita. Hindi naman sa kanya directly. Dun sa kaibigan mo, sa Pabibo. Actually sa library. Sa kasi library. Kaibigan ko yung librarian. Sabi ko, yan po, parang balang araw yan yung mapapangasawa ko. Yeah. Naitaga mo na. Okay, naitaga ko na. So kaya alam po nila yun eh. So siyempre, hindi naman po pwede. So yun, inano ko siya nun. Nung medyo okay na may siyempre malakas na yung loob mo na if ever man na makuha mo nga siya, siyempre ready ka. Hindi naman pwedeng hindi ka ready, di ba? Kailangan may alay ka na. Meron ka in-offer ng magandang buhay. Oo. So siyempre, gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, yung inspiration at saka motivation ko is yung background ko. Na ayaw ko nang bumalik sa ganung kahirapan. So siyempre kung magkakaroon ako ng pamilya, gusto ko yung tikim ko sila ng magandang buhay. Diba? So, yun talaga yung number one na objective ko. So, kaya nung tinanong ko siya, kung okay ba siya, na Paano mo tinanong? Sabi ko, ano bang nafe-feel mo din sa akin? Kasi alam mo naman na, actually, 2 beses niya ako na-busted. So, si Nicole, 2 beses kanya binasted. Yung una, yung kaibigan ko, sabi niya, gusto ka nito, ganyan. Ang sabi niya, hindi, kaibigan ko lang yan. So, semi-busted lang yan. Hindi ka diretso. Semi lang. Yung pangalawa, paano? Yung pangalawa, busted din kasi may boyfriend nung time na yun. Tinanong mo, hindi pwede, may boyfriend ako. Oo, hindi kasi siyempre ako nag-aantay din eh. Diba? Parang siyempre gusto ko na ding makamove on. So siyempre, tanong ka na din. Para at least meron kang peace of mind. Kasi naano ka rin eh. Alam mo yung napipigil ka din. Hindi, tsaka pag in love ka, wala kang control sa gusto mong sabihin. Kailangan mo sabihin dahil in love ka eh. Kaya lang medyo careful ka kasi parang pipiliin mo eh. Maganda yung relationship nyo as a friend, gusto mo bang mawalayan kapag sinabi mo sa kanya? Ay, diba? mawawala yan. Oo, di ba? So, yun din yung nasa isip mo eh. Binabalanse mo. Binabalanse ko. Pero yung time na yun, parang ready na ako eh. Yung pangatlo, ito. Ready na ako eh. So, nag-propose ka. Saan ka nag-propose ka, Nicole? Dito lang sa office namin sa Ang romantic mo rin sa office? Hindi kasi biglaan, hindi naman yung hindi naman yun eh. Na parang, Hindi plinano eh. Parang syempre, nagkasama kayong dalawa. So, ano ba talaga? So, parang, gusto kita. And alam mo naman kung ano yung nararamdaman ko. And medyo matagal na rin naman. Ang friendship natin. Friendship natin. More than 8 years na nag-aantay din ako sa kanya. So, yun, sabi niya, okay naman. Since wala rin naman na siyang nung time na yun. So, sabi niya, yes. Yun, naging kami nung. Tapos after a month, nag-propose ako. Marriage. Oo. Kasi siyempre di ko napapakawalan. Handa ka na eh. Oo. Handa ka na eh. Dami mo ng pera eh. Di ko napapakawalan to. And actually, mag-sorry ako dito sa mama niya tsaka sa papa niya kasi hindi ko na ipaalam nung nag-propose, nung ako. Hindi ka namanhikan? Namanhikan ako, pero hindi ako nagpaalam kasi hindi ko alam. Hindi naman kailangan magpaalam na. Napaka-old fashion mo talaga. So anyway, nung ginawa ko yung proposal, nag-hire ako ng jeep, tapos up Dharma down. Sa UP. Mga taga-UP yun eh. Sa UP. So, sabi ko sa kanya, meron tayong photoshoot sa event natin. Sasama ka dito. Okay. Tapos sakay kami sa jeep. Sina Toti, Dalmasyon. So, sakay sa jeep. Tapos yung mga kaibigan ko naka-wig para hindi niya mahalata yung photographer. So, parang unti-unti sumasakay yung mga kasama namin. Ba't ka nandito? Ba't ka nandito? Tapos pagdating namin bago dumating sa oblation. Okay, doon sa administration building. Sumakay si Up Dharma down.
tas tumugtog. Bugtog. Oo. Okay pala yung napili ko na kanta. Gusto niya pala Ano yung yun. kantang kinanta mo? Tadhana. Tadhana. Oo. Oo. So, nagulat siya. Parang kinilig. Tapos pagdating doon sa tapat ng oblation, nag-stop yung jeep. Tapos baba kami. Nag-propose ako. Sa panic ko, Ninong, nakalimutan ko yung speech ko. Oo. Lumuhod ako, 2 tuhod. Oh. Dapat isa lang eh. Oh. Para kang dadasal sa ano yan, Ninong, kinakabahan bahay. ako nung Oo. time na yun. Siyempre, ito yung pinaka-importante. Oo, di ba? oo. Actually, nung buong time na yun, na naantay mo yung sasabihin mo, sobrang di ko talaga alam kung anong gagawin ko. Ano sabi ni Nicole? Umiyak siya. Umiyak. Tinanong ko lang naman na, parang gusto mo, di ba? Parang ganyan. Tapos yun, sabi niya, yes. Tapos umiyak. Tapos tumugtog ulit. So medyo nag-viral din siya sa YouTube. So kung mapapanood nyo yun, so hanapin nyo lang. So Coach Rio's Proposal. So medyo maraming nakakita nun at saka medyo na-inspire din dun sa proposal na yun. Ang ganda nun. At ilang taon na kayong kasal ngayon, Rio? Ngayon, baka magkamali tayo. 2013 kami kinasal. So 12 years na. Ilan ang anak? 3. Tatlong anak. Yan. At recently lang po, magkasama kami ni Nicole at ni Rio. Pumunta kami ng Boston Marathon. Tumakbo si Rio ng Boston Marathon. Kasama naman ang anak ko. Si Rio kasi, ako ang unang kasama. Ngayon, anak ko na ang kasama. Ang tindi, no? Pero I'm always inspired pag kinakwento niya tong proposal niya kay Nicole. And ang masasabi ko, Rio, ang ganda ng taste mo kay Nicole. Thank you, Nong. Thank you. Si Nicole, ang taste, mahilig sa exotic. Exotic. Hindi, pero ano ka naman, Rio, iba ka, price catch. Si Nicole ay price catch, pero si Rio de la Cruz price catch ka rin. Equal kami. Oo, what you've made for yourself is really inspiring. Rio, may isa pa akong kwento na gusto kong marinig. Nung tumira ka sa Maynila, may umampun sa'yo na isang taga-UP na tinira ka sa isang bahay dun sa UP Village, di ba? Actually, madaming umampun sa akin eh. Oo. Kasi nung high school ako, separated yung parents ko, di ba? So yung time na nakilala ko na yung nanay ko, and meron siyang tindahan sa palengke, sa Pasig, nagtitinda siya ng gulay eh. So pumunta ako sa kanya kasi wala na talaga eh. So kailangan kong pumunta para makapag-aral ako. So kailangan ko magtinda ng gulay. So, kaya lang nagsuffer yung training ko kasi ang tinda sa Pasig, madaling araw. Diba? Mamalengke yung mga tao eh. So 2 a.m., 3 a.m., bagsakan. So hindi ako nakaka-train. So ngayon, kinausap ko yung coach ko, si Coach John Potenciano. Sabi ko, Coach, hindi talaga ako makaka-train eh kung dito ako titira sa nanay ko. So tumira kami dito sa Pinyahan. So isang depressed area din. Actually, hindi rin naman siya ganun ka well-off, no? And mahirap din talaga kasi yung pinagkakataan niya is coaching din. So, walang plancha. So, Di plancha, wala? Oo, ang ginagawa ko, yung damit ko, nalagay ko sa ilalim ng unan ko. Para kahit mabatak. Oo, so, pagpasok ko sa medyo gusot-gusot pa din. So, nung time na yon parang talagang mahirap para sa akin din yung mag-travel. And then, ito nga, yung sila, Ninong Ezekiel Robles, mayroon silang group doon sa Marikina Sports Center. Doon kami nagtitraining eh. Tapos yung runner doon na isa si Engineer Boy Ramos na engineer niya. So ito yung tumulong sa akin na nag-support na makatapos ng pag-aaral. Tapos ito na yung naging parang foster father ko. So nung bago mag-pandemic na sumakalang buhay na siya. Yun, very grateful po ako doon kasi kung hindi dahil sa kanya, wala rin po ako dito. Marami rin po siyang mga natulungan na mga foster brother ko na nakatapos ng mga engineer, mga ganyan. So, runner din po kasi siya eh. So, yun talaga yung first love niya din. Kaya ka-blessed, Rio eh. Rio, merong running boom ngayon. Ang daming mga kabataan ngayon na gustong mag-start ng kanilang running career. So many people want to start to run. Ano ang tip mo sa mga magsisimula pa lang tumakbo ngayon? Yun, sige po. Unang-una, kasi nung time natin or time ko nung nag-start ako, yung na-notice ko yung mga kabataan medyo hesitant na mag-participate sa isang activity. Kasi una, ayaw nilang pawisan. 'Di ba? So ngayon, dahil sa social media, sa running clubs na nabubuo, medyo nag-grow yung community. So siyempre maraming mga
gustong makisama or masubukan. So, kapag hindi proper yung knowledge nila at saka yung preparation, ang tendency magkakaroon ng injury. So, number one, if capable, pwedeng mag-hire ng coach. If hindi naman, pwedeng sumali sa run clubs. Kasi yung run clubs, mayroon silang training program. May mga clinic, yeah. May mga clinic. So, kung hindi naman, at medyo out of your schedule, pwede rin mag-research sa YouTube ng mga kaalaman. Pero syempre, kung hindi naman, siguro yung goal lang kung paano sila mag-umpisa. Una, i-goal muna nila yung 3K. Yung 3K, ma-finish niya lang without target time. It's either jog walk or slow walk or slow jog. As long as matapos niya lang. Yung next na objective niya is to finish the 3K without walking. Pero wala pa ring target time. Basta non-stop lang. Di ba? Tapos yung third na objective, matapos mo yung 3K nang may target time ka na. Okay. Kunwari, 30 minutes. Yeah. Dapat yun yung goal mo. So kapag comfortable ka na doon, every time mo na siyang natatapos ng medyo comfort ka na, pwede mo na siyang taasan ng distance. Pwede ka nang mag-step up, mag 5K. Okay. So pag nakuha mo na yung 5K, ganun pa rin yung strategy. So since nagagawa mo na yung 3K na straight, so pwedeng run ka ng 3K na straight, tapos jog walk ka na nung last na 2 kilometer hanggang sa mabuo mo siya ng dire-diretso. And then saka ulit magta-target ng time. Pero syempre, yung pinaka-ideal na training program dapat 6 months to 9 months para hindi mabibigla. Ang mga litid mo, no? Oo, kasi kailangan importante dito na ma-build muna yung foundation. So yung endurance, so importante yan na mabibuild mo yung sa first 2 to 3 months, yun yung i-build mo. Then next, magkakaroon ka na ng speed workout, yung mga interval training, hill repeats. So, i-combine mo na siya. Kaya, sabi nila dati, parang, kailangan pa bang turuan yung pagtakbo? Kasi, simple lang naman yun. Pero, very complicated siya. And kailangan ng proper training program. And pangalawa, yung diet din. Di ba? Yung mga iba na gustong magpapayat, tatakbo ako. Pero, syempre, meron din kailangang sacrifice yun eh. Kasi, kung kailangan mas mataas yung exercise mo kaysa doon sa input mo, yung kinakain. Para mabalance siya. Calorie diba? deficit. Oo, di ba? So, kung mas mataas yung exercise, mas mababurn mo yung calories, di ba? So, mas papayat ka ng konti. So, pero hindi to biglaan. Kasi long term to eh. So, ako, bago po ako gumanda yung time ko sa 5K, 10K, medyo 10 years din yung binuno ko. Of course. Oo. Na everyday, hindi naman everyday, 6 times a week training, twice a day. So yun yung regimen. Pero ngayon po, kakabalik ko lang din ulit last year kasi nung sa Sydney Marathon, medyo na-inspire ako na bumalik sa running kasi nag-retire na po ako sa pag-compete back in 2010 dahil na busy tayo sa running. So, nung Sydney Marathon, since first time this year, so yung goal ko is matakbo ko siya this year. And of course, as a world major. Yes. Imbita mo nga ako dyan. Hindi ako pwede. So, gusto ko pong matapos yung 7 World Marathon Major in 1 year, this year. Para wala pa po atang nakakagawa dahil yung Sydney Marathon ay Hindi pa. first time. First time. So, yun po yung goal ko ngayon. So you want to be the first human being, not Filipino, but the first human being. Hopefully po, hopefully. Oo. I think yung kaibigan ko po ginagawa niya din. So, sabay kaming tumatakbo ngayon. Pero isang trivia lang sa mga nanonood po. Si Rio de la Cruz, siya po ang isa sa mga may-ari ng Sydney Marathon. Meron pong 7 World Major Marathon sa buong mundo. Ang aspiration ng lahat ng mga runners is to be able to finish all 7. The 7 are New York, Tokyo, Berlin, UK, Chicago, Boston, and ang pampito po ay ang Sydney Marathon. Si Rio po ang may-ari ng 25% ng Sydney Marathon. Bibida ko ha. The most important Filipino runner of all time because he owns 25% of a world major marathon. And you were able to get these shares when it was not a world major, naging world major. So para kang tumawa ng loto. Hindi naman po, bali, di ba po kapag athlete kayo, yung main objective mo is Olympics. Yes. So sa tingin ko lang po, if you're a organizer, yung main objective mo is to own a world major. Be part of the World Marathon Major. And ikaw yun. Swerte lang po kasi... Hindi ka swerte, blessed ka. Blessed ka. Right timing. Kasi, and you're at the right time, at the right place because you're blessed. Because you're a good person. Thank you po. Yeah. And siguro, risk taker.
Risk taker, of course. Rio, kapos tayo ng oras. Di bali may part 2 to kailangan. Next time, mapag-usapan naman natin mga run technique. Let's Yes, get technical yes. naman next time. Yes. There's so many things to talk about in running because may run boom ngayon eh. But Rio, thank you very much for joining me today. Isang malaking karangalan na I can talk to you for hours. Ilang beses tayo nag-usap ng oras ang binubuno natin because we have so many things to talk about and I'm always inspired by you. And it's an honor for me to be your ninong sa iyong kasal, sa kasal ninyo ni Nicole. Thank you po. And honor din po ako na yung first run nyo, road run sa Run Rio po. Run Rio, of course. And the first, yung first world major. Yes. Kasama kita. Yes. Twice. Sa New York. Tokyo. Tokyo and New York. Yes. Okay, Rio, thank you very much. Thank you. Maraming salamat. Thank you very much for joining us today. Ito po ang Ano Ba Talaga with Kuya Kim, brought to you by the Pod Network and Spotify Philippines. Until the next time, God bless you. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.